Okay po, bibigyan kayo ng mga tamang tips para yumaman. Pwede ito sa kabataan o kahit may edad ka na. Mas safe tayo kung meron kayong mindset ng mayayaman. Dito nakikita ko nagkakamali ang maraming tao, lalo na mga kabataan. Usually, pag mga kabataan, titignan lang nila sa Facebook, sa social media, sino mayaman, maganda baro, yan na yan, gagayahin nila, mali po. Okay, itong principle na to, makikita mo, ito yung yayaman balang araw. Okay, ang buhay mo naman, di naman up to 20 years old lang eh. Expect mo yung buhay mo, 60, 70, 80 years old. Pag nagplano ka, dapat mayaman ka buong buhay mo. So, ang paraan talaga, dahan-dahan ang pagyaman. Yan ang plano. Slowly. Huwag bigla-bigla. Kasi kung masyado mabilis, delikado. Baka scam yon, baka fake yon. Biglang yaman, biglang bagsak, maraming ganyan. Pag bumagsak, hindi na makaka-recover. Maraming libro yan, yung mga para sa sarili mo, para ma-improve mo sarili mo. Law of Attraction, Dumating ang Pera, Positive Thinking, noon pa yan. Ang attitude mahalaga. So maraming libro yan na paano mo i-improve ang sarili mo para maging mas magaling ka, mas kikita ka ng pera. Anyway, iso-shortcut ko na sa inyo. 9 mindset kung saan nagkakamali ang maraming kababayan natin. Actually, itong poor mindset ang marami meron ang ating kababayan. Pag nagkamali kayo sa isa sa siyam dito, mahirap yumaman. Baka maging mahirap pangmatagalan. Ito attitude ng mahirap. Tutulong lang ako sa iyo kung may tutulong ka sa akin. Very common yan eh. Palitan, di ba? Pag meeting pa lang kayo, ito bibigay ko sa iyo, ito kukunin ko, ito bibigay, ito kukunin ko. Pag ganyan yung taong kausap mo, magtago ka na, umalis ka na. Kasi pag naipit ka sa kotse, nasusunog, di ka niya tutulungan. Delikado yung ganitong tao, swapang yan. Isip nila, tama to, di ba? Palitan naman eh, di ba? May trabaho ako, bayad, hindi maganda yan. Unang-una, wala kang tiwala sa taong yan. Wala kang tiwala, wala kang respeto, puro pansarili lang siya. So, pag ganyan, hindi mo magugustuhan yung tao. Hindi ka magtitiwala sa kanya sa ibang araw. Okay din yan, pero hindi siya magandang attitude, lalo na yung first time. Wala kang makukuhang matinong trabaho pag ganito ang utak nyo. Dapat matulungin sa una. Number 2. Pag may konting pera, yung mayayaman, kita mo, pag may konting pera, i-invest nila yung pera nila para bumilis yung pag-aral nila, ilalagay nila sa negosyo nila, o bibili sila ng gamit na magpapalago ng negosyo nila. Pag poor mindset, makakuha lang ng 5,000 o 10,000 bigla, travel na agad. O, ubusin na agad yung pera. Kain na agad sa labas. Tapos yung lifestyle niya, babaguhin lang. Tumaas konti ang sweldo o magbabago na sa kinakain ng restaurant, papagandahin na yung bahay. Huwag mo i-elevate yung lifestyle mo. Dapat, yung pera mo habang tumataas, yung lifestyle mo, diretso lang, pareho o konting taas lang. Kasi pag nauna yung lifestyle mo, tapos yung pera mo, biglang natanggal ka sa trabaho, mahirap ka na bumaba ulit eh. Kita mo yung mga mayaman, lahat matitipid. Lahat matitipid. Dito kasi, ubos ka agad eh. Gusto mo ipunin yung pera, sabi mo, pera, maliit lang yan. Ba't ko ipunin 10,000, 20,000? Maliit yun. Pero ang 10,000, 20,000, pag inipon mo ng 10 taon, malaki yun. Diba? Tsaka yung habit ng pagtipid, yun ang mahalaga eh. Huwag agad ganyan. Hayaan mo sila mag-enjoy, ikaw mas marunong ka. Time is money eh. Mas mahaba oras mo, actually health is money. Mas mahaba buhay mo, mas mayaman ka. Meron kang kaibigan, okay? Mayaman siya at edad 50 years old, di ba? Kaya lang nagkasakit siya at 50 years old eh. O paano ngayon? So, hindi na niya magagamit. Pero ikaw, 50 years old ka, konti pa lang pera mo, pero humaba buhay mo. Nakinig ka sa health tips natin. So, mula 50, 60, 70,
doble ng doble yung pera mo. Kaya magiging mas mayaman ka in the end kasi mas mahaba buhay mo kasi time is money. Kita mo yung mga lupa. Dati, mga ninuno natin, ang bilis sa lupa, mura lang. Ngayon, magkano na? Dahil sa time. Sa tagal, aakyat talaga yung pera. Pangatlong maling mindset ng mahihirap. Ito, gusto nila mandaya. Laging ganyan. Makakadaya, makakalamang, makakaloko, makaka-fake news, makaka-scam, kikita sandali, o isip nila, hindi naman ako mahuhuli. Lahat po nahuhuli. 99%, hindi ka man mahuli ngayon, mahuhuli ka sa ibang araw. Just imagine, malaman ng asawa mo, ng kaibigan mo na nanloloko ka pala all throughout, nag-i-scam ka sa bangko, nag-i-scam ka sa Facebook, nag-i-scam ka sa tao. Pag nahuli ka, baka ma-expose ka pa, baka Facebook pa makahuli sa'yo. Pag nahuli ka isang beses, habang buhay, ex ka na sa tao. Habang buhay, wala ka na makukuha ng trabaho. Magtataal unless magpapalit ka ng muka. Sayang parang, ba't mo isusugal yung pangalan mo habang buhay sa konting pera? Diba? Konti lang yan So, hanap na lang ng ibang paraan. Ang poor mindset, laging connection. Tama yan, sa Pilipinas, kailangan mo ng connection. Pero pag yan lang ang mindset mo, connection, hindi mo pinagsisipagan, hindi mo ginagamit talent mo, wala kang layuning maganda sa buhay, pang sarili mo lang, walang tutulong sa'yo Okay? Lagi mo iniisip, capital, pahingi ng daan-daang libo para mag-umpisa, mahirap yan, delikado. Mag-start ka malaking capital, malugi ka isang beses, wala na magpapahiram sa'yo. Start ka small. Okay? So, iwas tayo sa ganito. Ito rin ang mindset na mali, kaya naghihirap ang iba. Wala sila pakialam sa pangalan nila. Kita mo ngayon, ang daming troll. Marami tayo dyan, influencer, maraming followers, maraming susulat sa'yo. Sasabihin, magkano ang presyo na isang video mo? Magkano presyo na isang post mo? Parang binenta mo na sarili mo Diba? Ako wala. Yung nakikita nyo, puro fake news. Ni isa wala akong pinayagan dyan. So, pag binenta mo yung pangalan mo for 8,000 pesos, gagawa ka ng isang video, kunwari maganda to o negatibo to. Lalo na kung sa politiko kayo nagpapabayad, hindi po maganda talaga. Sira na pangalan mo for life. Lalo na ngayon. Mainitin ang ulo ng tao, may screenshot ka na nagpagamit ka, masisira ka Masisira. Sabi nga, 100 ginawa mong mabuti, isa lang ginawa mong masama. Yung isang ginawa mong masama, forever ka na nila babanatan. Diba? So, wag mo ko-compromise yung reputation mo para lang sa pera. Darating yung pera, unti-unti. Okay? Reputation is everything. Yung brand mo. Okay? O itong kaibigan ko, matino yan. Hindi yan sumasama sa kalokohan. Kung illegal, ayaw niyan. Mas magtitiwala yung tao, mas yayaman ka balang araw. Long term tayo. Number 5, yung iba, pag mindset na mahirap, trabaho lang konti, singil agad. Okay? Pag gagawa na isang bagay, kailangan may bayad. Inayos yung gamit, inayos yung kotse, inayos to, kailangan may singil agad. Pag ganyan, maiinis yung tao sa'yo. Diba? Maiinis. Dapat long term. Matuto tayo na tulong muna o palakihin mo na network mo. Wala namang masama, tulong-tulong ka lang muna Invest mo yung oras mo, diba? Bago palitan. Kasi hindi maganda yung palitan agad. Number 6, ito. Ang mindset ng hindi yung mayaman, galit sa kalaban. Okay? May sari-sari store ka, may nagtayo ng sari-sari store sa kabila. Sa kapitbahay mo, sisiraan mo na, aawayin mo na, maiinggit ka na. So, pag ikaw, kahit gaano ka kaganda, pag nainggit ka na, wala na, boring na Diba? Hayaan mo na siya, kinopya ka niya, hayaan mo siya, gawin niya yung gusto niya, di ba? Gawin niya yung gusto niya, matuto ka, di ba? Lahat naman ng negative, merong negative nangyari sa'yo, may gumaya sa tindahan mo, okay lang, di magbago ka, matuto ka, mag-aral ka. Ubusin mo yung oras mo
paano pagalingin yung content mo. Kung content ka sa social media, pagalingin mo yung content mo, magtrabaho ka lang, tahimik lang, kahit walang views, okay lang. Hayaan mo sila magmura, hayaan mo sila maghubad, kung ano gusto nila gawin, bahala sila. Kahit millions pa views nila, hayaan mo sila. Diba? Reputation is everything. Okay? Hayaan mo sila. So, yan. Number 7. Ang mindset ng mahihirap, ito, mayabang. Laging alam ko lahat yan, di ba? Madalas sa social media, magbibideo, alam ko yan, malito, itong tao magaling, itong tao salbahe, di ba? Wala nang, lahat ng hindi pareho sa opinion ko, mali. Itong isa, Diyos, itong isa, salbahe. Puro ganyan eh. Puro bash ng bash. Usually, pag basher, mahirap. Yung basher na bash ng bash, usually, kung mayaman ka, milyonaryo ka, 'di ba? Bakit ka magbabash? Wala kang oras mangbash. Ang trabaho mo, ayusin yung negosyo mo. So pag nagbabash, usually walang pera. Lalo mauubos pera mo kasi nga negative eh. Hindi darating ang swerte sa'yo. Kala nyo lang hindi mahalata. Ako, isang tingin mo pa lang sa mata, tingnan mo. Alam mo yung mata ng classmate mo na basher. Iba, galit, nakatulis. Parang something wrong sa kanya. Alam mong may kulo na masama. Kaya hindi dumarating ang swerte. Kasi negative-minded eh. Galit agad eh. Pero kung open-minded, mabait, kaibigan lahat, magaganda mag-comment, lagi ka pinupuri, mas darating yung swerte sa kanya. Kasi long-term yan. Hindi mo alam kailan darating yung negosyo, kailan darating yung swerte. Hindi mo alam kailan darating yung mana ng magulang mo, ng kapatid mo, ng lolo-lola mo. Hindi mo alam, binabantayan lang yung ugali mo. Di ba? Number 8. Pag poor mindset, nagkaroon ng problema, quit agad, ayaw agad. O minsan, alam na palugi, sige-sige pa rin. Lugi na, ulit pa rin, di ba? Hindi nakikinig sa payo ng iba. Ang mayaman, magkukwit lang pag nakita niya na talagang lugi yung negosyo. Parang kailangan na niya mag-shift. Baka bago na eh. Bago na yung technology, iba na yung uso, pwede yun. At kung maganda yung goal, tuloy-tuloy pa rin. Okay? So talaga nagpo-pursue tuloy-tuloy kasi long-term ang gusto niya. Number 9, ang poor mindset, basta kumita lang ng maraming pera, bibili ng malaking bahay, maraming kotse, magre-relax, kakain lagi sa labas, yun lang. Tapos na ang buhay. Walang didikit sa ganyang tao. Walang didikit. Siyempre parang, bakit mo tutulungan itong isang tao? Makasarili, puro sarili lang iniisip, di ba? Wala siyang tulong sa mundo eh. So parang, walang gana yung tao dumikit sa kanya eh. Pero yung mga taong may ginagawang maganda sa bansa, lifelong learning, nagtuturo, ayan no, naghahanap ng bagong challenge sa buhay, mas gusto mo tulungan. Mas gusto mo i-follow, di ba? Mas gusto mo sila tawagin. Ito, ayaw mo. So, itong mga mindset, baka may nasasagasaan, pero itry nyo baguhin. Kasi mas yayaman ka dito. Huwag mo expect, sabi mo, 30 years old, 40 years old, wala pa akong pera. Okay lang yan. 55 na ako o 60, sabihin mo, wala pa akong pera. Okay lang yan, tiyaga lang yan. One day, darating yan. Kasi slowly, yung inipon mo dati na mabuting goodwill, babalik yan. Di ba? Tapos, kung di mo bumalik dito sa mundo, di sa kabilang buhay, okay din naman, di ba? Wala kang inaway. Isa pang obstacles ng being rich, yung personality. Okay? May mga kababayan tayo, matatakotin, puro ganito ang mentality. Hindi ko kaya yan. Okay? Hindi ko deserve kumita. Hindi ko deserve magtagumpay. Meron ganyan mga depressed to. Hindi ako laging handa. Hindi ko na kaya magbago. Ganito na ako. Bahala kayo lahat. Sumunod kayo sa ugali ko. Maling-mali to. O, nakita ko may pagkakamali ka sa mukha mo, sasabihan kita, papahiyain kita sa buong mundo, o ipopost ko, mali yun. Kasi sinira mo siya, hindi mo naman siya kilala eh. Hindi mo siya kilala, hindi mo alam ano pinagdaraanan niya. Sinira mo siya, lagot yung nanira. Akala nyo lang sisikat yung naninira, pero actually,
walang didikit sa kanya. Kaya hindi sinuswerte. Ano? Hindi na ako magbabago. Pwede ka magbago. Wala akong oras, wala akong talent, wala akong pera. Ito yung obstacle na nakakasira sa iyo. Dapat ganito, okay? Pag-aaralan mo, I can do it. I deserve to be successful. Ready ka na. Kaya ko magbago. At syempre, aaralin ko para magkaroon ng resources. Okay? Sana nakatulong to. Huwag masyadong mainip. Basta yung tamang focus lang, matino, maayos, okay lang. Hayaan mo mas mayaman yung iba. Sa'yo, easy-easy lang. In the end, basta maganda layunin mo, hindi ka nanluloko, mananalo tayo in the end. Good luck po.